kinita sa Bagong Silang, Caloocan, hindi tilaok ng manok ang gumigising sa mga taga rito, kundi kalansing ng bolilyo, malutong na balasa ng baraha, at tunog ng bariyang bumabagsak sa lupa. Senior citizen. Ito, senyor, sa jeep lang yun, ha? Sa lugar na ito, 24/7 ang bingo at blockbuster ang sugal sa kada kanto. Eto na! Ikaw, isa. Dalawa yan. Dalawa. Yan. Isa. Wala. Diyan, wala. Ikaw, isa lang. Ikaw, wala. O, tatlo tayo. O, dito namin sa ano, bingo. Si Nanay Lisa, 44 years old, ang isa sa mga suki ng bingguhan. Maaga pa lang nakaupo na siya sa kanto. Tila ba sugal ang kanyang almusal. Ay siya. 15. Ilang taon kayo nung nagsimula po kayo? 13, marunong na. Sino po ang nagsusugal nung time na yun? Nanay mo ba? Nanay, tatay ko, tapos mga kapitbahay namin doon sa kabilang Caloocan. Hindi naman po namin pinag-aralan, talagang siguro likas lang na marunong na gano'n. Nasa dugo kasi yung tatay ko parang sugarol din. Dikit lang, ha? Dikit lang. Walang permanenteng trabaho si Nanay Lisa. Umaasa lang siya sa paminsan-minsang racket at sa perang padala ng asawa niyang nasa probinsya. Ito ang ginagamit niyang puhunan para sa sugal. At katwiran niya, pinalalago lang naman daw niya ang pera. Kayo po ba ay sugarol? May sugarol po ako, namin ko po. Pero hindi po ako namumulistya ng ibang tao. Sa tingin niyo, mali po ba yung pagsusugal or... Mali, talagang mali. Eh, ba't niyo po ginagawa? Gawa ng yun ng ano ko, yun yung madaling pagkakuhaan ko ng pera, paminsan-minsan. Iligal ang sugal sa mga pampublikong lansangan. Pero pinahihintulutan ng barangay ang bingo dahil pabarya-barya lang naman daw ang taya dito. Magkano ang bayad? 3-5. Ang premyo, kape? Uy, may dadaang tricycle. Naku, masasagasaan niya. Babalik ka lang yan. Maya-maya, isang bata ang tumabi kay Nanay Lisa. Sino ito? Ako yan eh. Anak mo. Anong pangalan mo? Charlie. Ang cute naman ni Charlie. Ilan taon ka na, Charlie? 7. Hanggang grade 1 lamang ang inabot ni Charlie sa eskwelahan. Kailangang tumigil sa pag-aaral dahil kapos na daw sa pera. Kung nagpapadala si Papa, pampasok ko, bibili niya ng bag, tapos notebook, isusagal na. Sayang ang pinapadala ni Papa, pinaghihirapan niya. Tapos? Ay, susugal na. Eh, ikaw, okay lang ba sa'yo nagsusugal si Mama? Okay. Ha? Okay. Bakit okay lang sa'yo? Kasi, nagpapalago sa para meron kami malaman. Oh, bingo, bingo. Yes! Hindi po ba mas maganda na yung mga pinangsusugal ninyo, imbis na ipangsugal, ipang project na lang dun sa mga bata, dun sa school nila? Meron kasing yung project nila hindi sapat sa pera kung gano'n. 20 lang ang hawak ko, 30, 50, hindi sapat, madam. Kasi ipa-project po niya, wala pong kakainin yung isa kong anak. So kumbaga nakikita ninyo yung sugal na lang yung paraan para kahit papano lumaki yung pera, yung maliit na pera na hawak ninyo. Anong ganun, ma'am? Pero umaasa ako sa mga anak ko, sana huwag na mangyari sa buhay ko, yung ganun. Ang nakababatang kapatid ni Charlie na si Clarice, hindi pa marunong sumulat at magbasa pero bihasa na sa bingo at iba pang laro. Nagsusugal din si Charis? Hindi, ginagaya niya po kami. Anong klaseng sugal ang alam mo? Ikot po, pwede tao ibon. Ano yung tao ibon? Ganyan po, hulaan nila. Kahit ano tao, ibon, tas tao, dalawa lang itataya. So ikaw marunong ka rin magsugal? Sa unang tingin, animoy laro-laro lang ang bingo.
Pero ang barya-baryang tayaan, nakakapanghinayang kalaunan. Magkano na lang naiwan, ate? 5 pesos na lang? Bigyan natin yan, bigyan mo sa kanya. Pisi-pisi na kami. Eh, magkano na lahat-lahat na talo nyo? 50 kaninang umaga. 20 ngayon. 70. Hindi pa kayo titigil? O, maghapon to? Dapat sila, yan. Lumipas ang ilang oras, nasa bingguhan pa rin si Nanay Lisa. Dito ko napansin na wala na sa kanyang tabi si Charlie. Charlie! Saan ka punta? Paikot-ikot. Mag? Paikot-ikot. Iikot ka? Anong gagawin mo? Nangangalakal po. Mga ngalakal. Anong hinahanap mo? Plastic. Okay. Tila nabaliktad na ang mundo. Bata ang nagtatrabaho habang ang ina naglalaro. Eh bakit ka ba nagkakalakal? Hindi ka naman dapat nagtatrabaho, di ba? Para po may pagkain po kami kahit pang walang pera. Tapos pang naka-20 na po, nabili kami yung kanin. Ano po bang meron sa sugal at bakit gustong-gusto niyo po ito at hinahanap-hanap ninyo? Masarap, nakahawak ng baraha. Ganun nakahawak ng bulitas, yung tangkalog, yung bunggo. Basta masaya kami. Gaya ka na, dito mama, ako ang sasaya ko dun kasi may kape. Akala ko, dito taming 20 ko. Tuwan-tuwa kanina yung 20 ko, tumama eh. Halos isang oras na kaming naglalakad pero walang balak tumigil si Charlie. Kuya, anong lugar na ba ito? Level 6 po, 60. Ano po to? Caloocan pa? Bulacan na? Bulacan na po. Bulacan na to? Habang naglalakad, napansin kong walang tsinelas ang bata. Charlie! Ang layo na nito! Wala ka bang tsinelas? Wala. Ha? Hindi, diretso. Hindi ka ba hanapin ng mama mo? Hindi. Ha? Baka hanapin ka ni mama mo? Hindi. Hindi? Tirik na ang araw at mainit na ang semento ng mga oras na iyon. Ang layo na nito. Tiyak masakit na sa talampakan ng maglakad, pero hindi tumigil ang bata. Yung bata na? Ay! Ano yung mami? Ay, ito si Clarice? Ha? Tutulog. Ay, ito si Clarice? Ha? Charlie? Wala niya. Si Clarice? Wala nga. Uy, nasa anak ko lang dito. Ay, mga anak ko kakain na. O, bingo! Oh, bingo! Bingo, bingo! Si Ate Lisa! Oy, oy! Oy! Sabi namin yan, bakit pag-bigas tulog? Tanghali na nang magpahinga sa pagbibingo ang mga sugarol ng bagong silang. Wala nang babalaan ng babayad sa inyo eh. Pero asatong natin! Hindi pa nga nang bayad eh. Saan malak kwento? Naghanda ng tanghalian si Nanay Lisa para sa kanyang mga anak. At noon lang niya napagtanto na nawawala ang anak niyang si Charlie.
ringgit. Ay. Dali manong susundan ako. Nag-ikot si Nanay Lisa sa mga eskinita. Kayo! Kayo, Maki. Ay, ito si Clarice. Ha? Tutulog. Clarice, Clarice. Ha? Charlie. Wala niya. Si Clarice. Wala nga. Uy, nasa harap lang yun dito. Wala. Dito. Mga dakit na. Ano? Ano mga anak ko kakain na? Kumain din Lisa. At nang di magbunga ang kanyang paghahanap, Alam mo sa... kumatok sa kapitbahay at nag-ayang magbinggo na lang muli. Linda! Timel! Ka na! Oy, labanan niyo raw to. Labanan niyo na ako! Gutom na to nga magsugal. Ang hindi alam ni Nanay Lisa habang abala siya sa pagsusugal, ang kanyang anak naghahanap ng kalakal. Charlie! 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 Ito, pwede ba to? Opo. Ito, pwede ba to? Pahinga naman. Hindi pa ba tayo, uwi na tayo? O, ibebenta mo na ba ito? O, hindi pa pwede ibenta? Bakit? Okay. Yung piso pa lang yun eh. Layo na nilakad natin mula Caloocan, tumawid na ng ilog hanggang makarating dun sa resettlement site sa Bulacan. Pero, teka, nasa na ba siya? Para kumita ng 10 piso, kailangan raw mapuno ng bote at plastik ang kanyang sako. Charlie, hindi pwedeng bote! Bote! Pwede. Saan na tayo pupunta ngayon? Bebenta na. Bebenta na po. Ang kinita niya ay yung lata na nakuha niya nasa 50 centavos, yung bote 4 pesos, yung plastic hindi umabot ng 1 kilo kaya 8 pesos lang yung kinita niya dun. All in all, 12 pesos and 50 centavos. Pero dahil suki si Charlie doon, masipag daw mga lakal, sabi nung ate, binigyan niya ng 13 pesos yung bata. Dumiretso sa isang karinderya si Charlie. Lugaw na po. Hindi pa pala siya nag-aalmusal. Dito. Kalang. Aminahan lima. Hindi pa umuwi ang magkapatid pagkatapos kumain. Ang natirang pera, ipinambayad nila pang-arkila ng isang lumang bisikleta. Ilan oras? Ano ako dyan? Kaya nang bulugaw mo. Hindi binigay ko kay Kuya niya. Ang kas, bilis. Sa sandaling panahon, nakalimutan kong ito ang batang namamasura kani-kanina lamang. Namutawi ang inosente niyang ngiti at si Charlie ay naging batang muli. Alauna na ng hapon nang magkita muli ang mag-ina. Clarissa, nasaan na?
Gumilba natin, no? Hugas na dito kamay, dali. Ito na ko. Tapos huwag pipisi ka. Sa kabila ng kanyang pagsusugal, malambing si Nanay Lisa sa kanyang mga anak. Ang kapan mo, wala pa dito. Nasaan na? Saan ka nakarating? Saan ka nangalakal? Diyan na. Wala, kaya pa kami kumakain. Ubus na. Wala na. Anong pagkain? Kain ka na? Bakit galing? Ate Jenny, diba sabi ko sa'yo? Ano ka pala Ate Jenny lang? Sa bahay mo. Sa loob ng kanilang maliit na barong-barong, kahit papano, naramdaman ng mga bata ang yakap ng pamilya. Hindi natin sa lupa sa taas. Tama na ako. Tama na ako. Sugar, tama na ako maghirap. Sana pag nawala na ako, huwag naman pahirapan yung mga anak ko. Sana sila na yung guminawa. Lahat ng hirap, dalhin ko na. Kasi ang hirap, sobrang hirap na dinanas ko eh. Love niyo ba si Mama? Opo. Bakit niyo love si Mama? Siyempre po, sila po nagpalamon sa amin. Sila po nag-alaga sa amin. Sa nagpapalaki sa amin. Pati na rin si Papa, pinalaki rin tayo sa pagkain eh. Kahit nagsusugal si Mama, okay lang? Opo. Manalo, matalo. Pagkatapos kumain, sinamahan ko si Nanay Lisa na mag-ikot sa komunidad. Wala na raw kasi siyang pera, kaya maniningil na raw siya ng kita. Diyan ba? Mahaba-haba rin ang nilakad namin patungo sa kabilang barangay. Suke! Tao po! Sa isang sari-sari store na pinagbentahan niya ng produkto, nakakuha siya ng 80 pesos. Saan kaya niya gagamitin ang perang ito? Nalaman ko ang sagot, pagsapit ng dilim. Pagkagat ng dilim, larga muli si Nanay Lisa. Ano pong meron dun sa tawid ng ilog? Patay, dadaya akong susugal. Magbaka sakali. Konting pera ko, baka dumami doon, konti. Ganon. Papalago, bale. Palago, yun. Eh, baka pwede rin palugi. Minsan. Ito matarik. Pinapayagan ng barangay ang sugal kapag may lamay, para naman may libangan ng mga nakikiramay. Pero sa kaso ng mga sugarol, hindi pakikiramay ang kanilang ipinunta, kundi pagkakataong makataya. So, gaano po karaming lamayan ang pinupuntahan ninyo sa isang gabi? Ay, nakakatatlo kami, gano'n. Tatlo? Ganun karami ang Ikot namamatay kasi kami. dito? Ay, hindi naman natin gusto mamatay, pero talagang gano'n eh. Talagang meron po talaga. Kasi pag dito may namatay, ano ba isa, lahat na dire-diretso. Sunod-sunod ng patay. Dito sa lugar namin dito. Ganyan. Sa isang resettlement site sa Bulacan, unang nagtungo si Nanay Lisa. Nabalitaan daw niyang may namatay dito kamakailan. Lumalapit man lang po ba kayo dun sa patay at nakikiramay doon o hindi na kailangan yun? Hindi na po. Basta pupunta kami doon, sisilip ng konti sa patay. Yan, masisilip kung papakilala ba. Kung may makakilala mo yung mukha kahit pa paano. Tapos? Ay, kasi nakita ko yun na. Yan. Tapos mamaya, ano na, oy, ano na, tongito tayo. Meron talagang nagsusugal dyan sa labas. Ano yun? Okay lang sa inyo yun? Okay na lang din kasi una man, wala kami pinag-anuhan. Kahit nilang pabili na kanila. Kasi nagbibigay din sila. Bibigyan po sila kahit paano. Maagang napasabak sa Tong Eats si Nanay Lisa. 200 piso ang puhunan niya mula sa padala ng asawa at dilihensya.
Ganon. 15, gas 5, 20. Bilang mo. Wala eh. Dala ay, 2 alas. Wala eh, ilan talaga pa ngayon tao ko ba? Ay, Makalipas ang 1 oras, tumayo si Nanay Lisa at lumipat sa ibang lamayan. Talo. So magkano po ang natalo ninyo kanina? Talo ko dun ng 50. 50? So magkano na lang pera nyo ngayon? 150. 150. Saan ngayon kayo pupunta? Diyan sa kabila. Anong kabila? Walang patay. May Tingnan ko isa pang naman. patay dito. Oo, meron pa ho. Hindi na ako babawi. Ano sa ko? Laki 9? Laki 9 po. Yan yung tumala 5. Habang palipat-lipat sa lamayan si Nanay Lisa, ang kanyang mga anak nagpapalipat-lipat naman sa mga tindahan. Humihingi, naglimos. Saan kayo namamalimos? Palengke. Sa palengke. Hanap buhay din naman yung palimos na, diba? Tapos nanguha ko ng banching ko. Nanganap po ako ng banching ko. Tapos pinapabariya ko. Ayan po. Bakit kailangan mamalimos or maghanap buhay? Wala lang po. Para saan? Kay mama. Para kay mama. Para ibinaan po ng pagkain. Sa mga pamilyang nabubuhay sa isang kahig, isang tuka, mabilis na tumatanda ang mga bata. Hindi ako magtataka kung pagdating ng panahon, matututunan din nilang maghanap buhay sa piling ng mga patay. Good night. Mas maraming tao sa pangalawang lamay na pinuntahan ni Nanay Lisa at tulad ng dati, hindi rin niya kilala ang namatayan. Iba-iba ang laro sa kada mesa. Merong pusoy, tong-its at lucky 9. Parang ilan ko hatro na. Ilan, kuya? 4. Panalo. Manalo. Todo na. Sa isang sulok naman, nag-umpukan ang mga kalalakihang naglalaro ng Karakrus. Ba't po kayo naglalaro ng ganyan dito? Kasi alam. Para po may tong. Ikaw, magkano na natatalo mo? 200 po. Ha? 200. 200? O wala ka pang balak tumigil? Hindi na po naubos eh. Magkano ba ang balak mo ubusin? Ito po. Wow. Magkano? Na lang po. 240. Kapag na bukas. Okay lang sa'yo matalo ng 240? Okay lang po. Bakit? Trabaho naman daw po. At least ano? Nalibang trabaho naman po. At least nalibang. Ikaw, magkano natalo mo? Panalo po, 200. Panalo ka 200. Nakuha mo yung 200 niya. Alam po yan eh. Sa bawat mesa may maliit na platito o garapon na makikita sa gilid. Lalagyan ito ng tong, kontribusyon o porsyento ng kita sa sugal na ibinibigay na abuloy sa patay. Ito ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng mga namatayan ang pagsusugal sa kanilang mga lamay dahil kahit papano may nakukuha naman silang kapalit. Sa mesa ng Lucky 9 nagbabad si Nanay Lisa. 1 oras na siya dito, minsan panalo, Ayan, natama na ako. kadalasan talo. Kunin mo yung bongkot. Magkano na panalo niya, Ate Lisa? Panalo ko. Talo na ako. 20. Sunod-sunod man ang talo, sige pa rin ang sugarol. Talo lahat. Oo, 9.
Pasado alas 11 na nang magdesisyong tumayo sa mesa si Nanay Liza. Talo siya ng 40 pesos. Mahigit 100 piso na lang ang naiwan sa kanyang bulsa. Magsusugal pa kayo? Ano? Siguro, pang-almusal na namin ito bukas maga. Mahirap po lang pang-almusal ang aking mga babies. Ang ganda lang talagang patalo ko pag sinuwerte. Okay. Alas 12 na ng hating gabi nang siya'y makauwi. Tulog na ang mga bata, mahimbing na nananaginip. Sa tingin niyo, makakatigil pa kayo sa pagsusugal? Opo, kaya. May isip na naman po Kaya naman. Hindi ko lang masabi kung kailan kasi nga, ganun po ng hirap ko. Kailangan ko po talaga sa ngayon yan. Diyan, may mga diskarte na po. Madaling husgahan ang mga sugarol tulad ni Nanay Liza. Pero sa mga taong laging talo sa mundo, isusugal mo ang kahit na ano para sa pagkakataong makatikim ng panalo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Siyempre, walang daw lang kabig. Pwede pa. Uy, rectus. Sabi.